Po, okay. Magandang araw po muli sa bawat isa. Dadako na po tayo sa third service, huling bahagi po ng ating pong pagsamba po sa araw po na ito. At muli po, binabati ko po ang bawat isa, maging sa bawat isa po na nakikinig at sumusubaybay po sa ating pong live sa internet. At higit sa nandirito po, no, na nandirito po sa bawat isa na sa church, ay isang magandang hapon po. Kaya umpisa na po nating service po sa hapon pong ito at tayo po magsatayo. Umpisa po natin ang isang awitin po. At awit po tayo, ang title po ng ating awitin, He Hideth My Soul. Awit po tayo, ang papuri sa Panginoon. He hideth my soul. Verse 1, sing. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. Amen. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Third stanza. With numberless blessing each moment He crowns. He feed in His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Last stanza. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shout with
of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Tayo po'y manalangin. Paunahan tayo ni Brother Rene. Tayo manalangin. So once again, our Heavenly Father, we come to you with thanksgiving because of your grace and because of your love. Let Jesus Christ be made manifest in our service, in our life. Bless your servant, Lord, as we hear once again your word. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tayo po'y magsiupo. Upo na po tayo at awit po tayo sa awitin. Sa pong awitin, He abides. Isang magandang awitin po, no? Awit po tayo, ha? Verse 1, sing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Second stanza. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Third stanza. He is with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. Lord, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Last stanza. There's no thirsting for the things of the world. Long ago I gained them, and instantly all my night was turned to day, all my burdens. Now the Comforter abides with me. Chorus. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. At tawagin ko po ating pastor sa announcement. Okay, magandang hapon sa inyong lahat, and it's good to see you this afternoon. Maraming salamat at maaliwalas, no? Kanina biglang umulan eh. Umaga, biglang huminto rin. Talagang ang lakas, ang dilim kasi. Tapos huminto rin sa biyaya ng Diyos. At salamat, maaliwalas ngayong hapon. Well, ang announcement natin, Wednesday night prayer meeting, inaanyayahan ko kayo, ang tinatalakay po natin mga talinhaga. So, natapos tayo last Wednesday sa talinhaga ng mayaman at si Lazaro. So, we will study another parable this coming Wednesday night. And it is my prayer na kasama ko kayo. No? Kaya you watch sa ating live streaming sa ating pag-aaral ng pagtatalinhaga. And also, next week, 25, morning and afternoon. Sa afternoon po, narito ako.
Pero sa morning, I was invited at Pastor Palit ang church and pray for me. At siguro, almost 10 years na yata ako hindi nakapunta rin sa church na yun. So nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-preach muli this coming Sunday sa church nila. So this next Sunday morning, Brother Mark will be on my shoe here in the church sa umaga at saka sa hapon na rin. Mahaba raw yung mensahe niya sa umaga eh. O sige, hamigin mo rin ng hapon and he will challenge us with a wonderful topic sa Sunday. Kaya dumito po tayong lahat. So, ipanalangin niyo ako, I'll be teaching there. Kasi sa kanilang setup nila, may Sunday school na tapos meron ng worship service. So, malaki-laki rin kasi yung capacity ng building nila. So far, nagagawa rin nilang magkaroon ng, I think, spacing. Dahil meron din silang parang mezzanine doon na pwedeng ilugar din yung mga tao. So, just pray that it will be a blessing na makapaghatid ng mensahe sa church nila. At ganoon din naman dito sa church natin. Kaninang umaga, tinalakay po natin yung Sola Gracia. Itutuloy ko po yan first week ng August. Dahil hindi po natapos yung outline natin. Mahaba po kasi talaga yon. So, first week ng August ang tatalakayin ko po yung pang-apat na punto na kung saan yung ang kaligtasan na pinagkaloob ng soberanong Diyos sa tao. Yan po ang tatalakayin natin. Kaya makinig po kayo at dumalo po kayo. Ihandaan nyo po yung sarili nyo sapagkat meron po tayong serye ng pag-aaral ng 5 solas, o yung tinatawag nating alone or only. Kaya nandun na tayo sa biyaya lamang tayo naligtas. So yan po so far ang ating announcement. Patuloy po tayo sa ating minimum health protocol. Dahil alam natin may nakapasok na daw na ano bang tawag sa variant na yun? Delta variant. Actually sa Manila may 2 nang matay. Kaya bukas katakot-takot na saksakan sa Manila, dahil talagang i-resume yung yung malawakang pagbabakuna dun sa aming lugar sa Manila and ganun din. Tapos na rin kasi pinagawa ng aming mayor doon na malaking facilities para sa COVID patient kaya wala nang wala nang quarantine sa bahay. Kapag may nagkaroon isa sa bahay, lahat kayo roon dadalhin napakalaking quarantine facility na ipinagawa ng Manila government. Kaya para at least makaiwasan, makahawa talaga within the community. Bawal na yung mag-quarantine sa bahay kung may COVID ka. So talagang dadalhin ka ron sa bagong quarantine facility ron. Panalangin natin na hindi na kumalat ito. Dahil pag kumalat ulit ito sa Metro Manila, baka mag-apply na naman ng panibagong restriction na mas mahigpit kasi mas nakakatakot nga raw itong nakakatakot nga raw itong Delta virus na ito. At kanina nga, sabi sa akin ni Intoy, anong tawag doon? Nalusaw na raw. May balitang nalusaw, natunaw na raw yung Delta virus. Sabi ko, hindi Brad, pumanaw na. Pumanaw na yung nagka-Delta virus. Kaya mag-ingat-ingat tayo dahil mas malakas ito. So, I pray that continue to apply minimum health protocol and the same time mag-ingat po tayo. Higit sa lahat, siyempre, ang pinakamabagsik dyan yung spiritual virus na pwedeng kumapit sa atin, katulad ng loneliness, depression, yung takot na pwedeng humawak sa puso ng tao at magkaroon na siya ng inactivity. Tandaan natin, God is the one who is control of everything. Kaya pagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Kanya, siyang may hawak ng buhay natin at lahat ng nasa sa atin. Okay? So maasa po ako na we'll continue our service to God, lalo-lalo na itong mga gawain ng pagsamba. So pa rin lang po ang aking announcement. Maraming salamat muli. Narito kayo. Magpapaawit tayo muli. Awit ng pagbati at magkawayan tayo kagaya ng ating pansamantalang kinaugaliang batian. Dati kamayan ngayon kawayan muna. Okay, Brad? Sige po, tayo po yung magsita at batiin po natin ang bawat isa. Awitin po natin, Great is the Lord. Good afternoon po. Ready? Sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the sea.
for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Remain standing po at tayo po yung magbabasa na po ng salita ng Panginoon. So, good afternoon. Babasahin po natin ang 1 Thessalonians from chapter 1, verses 1 to 10. Okay, pagbati at pasasalamat. Si Pablo at sina Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica na nasa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagpapagal at sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumarating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala kung paanong nalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. Ano pat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Achaia. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. God bless the reading of the word. Manalangin po tayo mga minamahal. Let us pray. Salamat, Ama naming nasa langit, sa pribileyo na nagtipon kami muli sa dakong ito. Salamat sa mga kapatid na narito. At ang dalangin ko po, Ama, na tulungan mo kami na makapaghatid ng kalwalatian sa iyo sa aming gawain ng pagsamba, gawain ng pananalangin at pakikinig ng iyong salita. Tulungan mo ang mga anak na tanggapin ang katotohanang maliwanag na pinakikita mo sa iyong salita at makatutulong sa aming mahalagang desisyon sa buhay at ganoon din sa aming pagsunod. At ang panalangin namin, Panginoon, na patuloy na mag-alab ang aming puso sa mga gawaing iyong itinalaga na aming gawin sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Salamat sa pribilehong ito, O Diyos, na kami nagkasama-sama para makapanambahan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Please be seated. Well, sa hapon pong ito, mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong tatalakayin ay ikadalawamputatlong bahagi, no? Nung ating pinaka major topic na mahal ng Panginoon ng Iglesia. At sa hapong ito, kung inyong natatandaan, yung mga nakalipas na linggo, tinalakay natin yung responsibilidad ng isang miyembro, tinalakay din natin yung mga masasabi nating mahalagang bagay na kinakailangan makita sa iglesia. Sa hapon pong ito, ang nais kong
ihatid sa inyo, ano nga ba ang dapat kong aniban or anong pangkating pananampalataya o ano-anong katangian ang dapat kong malaman o makita kung ako man ay lilipat or aanib sa isang pangkating pananampalataya. No, hindi po ako yung tipong tao na masasabi natin there is monopoly of Baptist churches na kapag umalis ka rito, Baptist lang ang pwede mong lipatan. Hindi po ganoon. Kasi alam naman natin, under sa paniniwala ng Biblia, alam natin meron din mga kaparehong pangkating pananampalataya bagamat hindi pangalan Baptist, no? Hindi tayo nasa pangalang Baptist, yung pangalan ng grupo. At minsan naman kahit nga Baptist, ang nakakalungkot talaga minsan hidwa na yung paniniwala doon sa distinctive ng Baptist. At Baptist lang ang pangalan pero hindi nila talaga taglay yung katangian or yung pagiging distinct ng isang Baptist group. Sa hapong ito, nais kong tignan at tunghayan biblically yung mga masasabi natin kung ako'y magdidesisyon na umanib or lumipat, maaring through relocation or hindi nga na naging biblical yung aking church or maari yung church masasabi nating may mga paniniwala ako na sang-ayon naman sa Biblia na maaring hindi kinakatigan ng church, kesa makalikha pa ako ng pagkakabahagi doon, ay mas makabubuti na lang na ako'y lumiban. Okay? Or humalap na lang na isang pangkating pananampalataya na sang-ayon din naman doon sa stand na pinangahawakan ko. Now, nais kong makita ninyo kung sakasakaling makakapag-desisyon tayo sa ating buhay or makalipat ka man sa ibang bansa o dito, may mga katangian bang dapat akong makita at malaman sa isang pangkating pananampalataya na masasabi na pwede kong maaniban na katulad rin doon sa aking inalisan. At nais kong sabihin sa inyo, there is no perfect church. Dahil kung may perfect church, tapos lumipat ka ron, hindi na perfect yun dahil lahat tayo imperfect. Lahat tayo hindi perfecto, lahat tayo imperfect. No? So, there is no perfect church. Kahit pag-aralan nyo yung Book of Revelation, talagang makikita nyo, halos lahat ng churches doon may problema. Kahit yung isang ideal church, yung yung Ephesus or Philadelphia, may nakita pa rin ang masasabi nating Panginoon ng Iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Now, ano nga ba ang dapat kong aniban? Ano-anong katangian ang dapat malaman ko at makita ko? Una po na nais kong makita ninyo. Isang iglesia na binibigyang prioridad ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito ang una kong bagay na nais makita ninyo. No? Sana makita natin or mapakinggan natin sa church na magdi-decide tayo maging kaanib, ito yung iglesia na binibigyang prioridad ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil minsan, ang nangyayari sa church, punong-puno na lang ito ng entertainment at punong-puno na lang ng mga programa na yung prioridad dapat na iglesia, maging prioridad dapat ng pastor to feed the church of God with God's word, no? At yung mga miyembro doon ay maging biblical informative, nagiging biblically informed rather, nagiging secondary na lang or hindi na prioridad ito. Dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, may biling kay Timothy, no? Being a pastor of church at Ephesus, inuutusan kita sa harap ng Panginoon at sa harapan ng Panginoong Hesukristo, sa harap ng Diyos at sa harapan ng Panginoong Hesukristo, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, sa kanyang pagpapakita at paghahari, ipangaral mo ang salita. Maging handa ka sa mabuting panahon o sa hindi mabuting panahon, manumbat ka, magsaway ka, manghikayat kang may katapatan at pagtuturo. So makikita natin, bagamat ito'y ibinigay sa isang pastor, pero makikita natin, itong pastor nito, tungkulin niya na yung church ay maging biblically informed at tungkulin din ng mga miyembro na ito'y asahan, no? Sa mga ngaral nila na sila'y maturuan ng salita ng Diyos sa ikatututot ikalalago nila sa pananampalataya. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa at dapat nating malaman yan. Sa sulat naman ni Apostol Pablo kay Tito, Titus chapter 1 verse 1, ito ang sabi, akong si Pablo ay alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, ayon sa kaalaman ng katotohanan, ayon sa pagkamaka-Diyos, mayroon akong buhay na walang hanggan na nakabatay sa pag-asa. Ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi makapagsisinungaling bago pa sa pasimula ng panahon. Verse 3, sa panahong itinakda ng Diyos, inihayag niya ang kanyang salita
sa pamamagitan ng pangangaral. Ang pangangaral na ito ay pinagkatiwala niya sa akin alinsunod sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Of course, si Apostol Pablo bilang isang mangangaral, pero sinahamon niya rin si Tito, no, na dapat ipangaral niya yung mga bagay na ipinahayag ng Diyos sa kanila. Nahayag yung mga katotohanan na makikita natin sa Biblia sa pamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So isang mahalagang katangian na dapat puntahan niyo sa church. Hindi lang maaring makapag-cater ito, may mga pagkakataon ang isa sa mga binibigyan din ng pansin ng mga pumupunta roon sa church, of course, yung pangangailangan ng kanilang pamilya at mga anak, kung may programang ganun ang church. Which is isa sa mga mahalagang bagay na kinakailangan makita natin kasi minsan ang isang church puro mga adult lang. Ngayon nga itong church natin hindi ganun kalaki para magkaroon tayo ng lahat ng departmentalized, yung tinatawag natin departmentalized Sunday school na talagang mula toddlers hanggang adult may kanya-kanyang kwarto tayo. Hindi natin kaya makapag-cater noon. Nung regular pa ang ating service, no, napuno tayo rito, makikita nyo yung ibang Sunday school class natin, yung iba nagtuturo dun sa labas, dito sa hallway, na may mga teachers tayong able na makapagturo during that time. Pero sa ngayon, dumating nga itong pandemic, isa yon sa naging problema natin at hindi natin nagagawa. Ganun pa man, isa sa napakahalagang prioridad na dapat makita nyo kung kayo magta-transfer man o lilipat sa isang church, yung church mismo, binibigyan niya ng prioridad ang pangangaral ng salita ng Diyos at pagtuturo. Bakit? Kasi ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Tandaan natin, church is a spiritual body, it is not a physical body. We will not be fed by programs and entertainment in the church. We will be fed and grow by the preaching of the Word of God. Okay? Pangalawang bagay na nais kong makita nyo, hindi muna pangalawang bagay, mahalaga ba ang iglesia ay may kredo o mga paniniwala ng pananampalataya? Yes, mahalaga po ito. Kapag sinabing kredo ng pananampalataya, ito yung tinatawag din natin confessions of faith o yung tinatawag natin, kasi yung word na creed, ang ibig sabihin nun, I believe. Okay? Mga pinaniniwalaan. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng credo. Huwag kayong matakot masyado ron sa word na yun. Ang ibig lang sabihin nun, I believe or aming mga pinaniniwalaan. Dapat ba ang church may pinaniniwalaan? May confessions of faith? Yes. Bakit? Kasi ito yung mga batayan natin, no? Ito ay pagpapahayag ng ating tinitindigan na paniniwala. Actually, kapag ang church at magtatanong ka sa pastor, pwede ba makahingi ng confessions of faith ninyo? Or through listening to the church, through listening to the pastor na nangangaral ng salita ng Diyos o tagapagturo, malalaman mo yung church na yon, merong mga tinitindigan na paniniwalaan. Okay? Dapat meron po tayo nun. Hindi sabog-sabog yung paniniwala natin sa church, kundi sistematiko na kung anong paniniwala ng church sa Diyos, anong paniniwala ng church sa Trinity, anong paniniwala sa anak ng Diyos, anong paniniwala sa Holy Spirit, anong paniniwala sa kaligtasan, anong paniniwala sa church, anong paniniwala sa tinatawag nating muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, anong paniniwala nito sa pagpapatakbo sa buhay ng isang Kristiyano. So yun po yung mga tinatawag nating ikino-confess natin ng mga paniniwala na dapat ang church meron. Actually, yung mga nakalagay lang dito, distinctive ng Baptist, pero as church, meron po tayong confessions of faith na mga pinaniniwalaan ng church na to. Kasi hindi lahat ng confessions, hindi lahat ng nakasulat sa Baptist distinctive, masasabi natin na andun sa confessions of faith natin. Yung confessions of faith na sinasabi, mga pinaniniwalaan natin, we share that with other groups as well. Hindi lang tayong mahawak nun. Halimbawa, yung paniniwala patungkol sa Trinity, Baptist lang ba naniniwala doon? Hindi Presbyterian naniniwala sa Trinity. Congregational churches naniniwala sa Trinity. Malalaking fellowship churches naniniwala sa Trinity. Kahit nga Roman Catholic naniniwala sa Trinity. So hindi nangangahulugan, we believe in Trinity, but tayo lang meron paniniwala nun. Hindi po. Okay? Yung Baptist distinctive na andyan yan para ipakita sa maraming mga Christian groups, no, na pangkating pananampalataya, may distinct belief ang mga Baptist. Kaya nga may Baptist distinctive tayo Okay? At isa sa distinctive natin dyan, yung tinatawag natin priesthood of all the believers. Yung priesthood of the believers, pinaniniwalaan din ng ibang grupo yon. Kaya lang dapat makita ito sa Baptist, maging in practice. Okay? Kasi minsan may mga paniniwala maging yung mga pastor sa church na yung kanilang yung pagiging priesthood nila mas mataas doon sa priesthood ng mga miyembro
Pero hindi nila alam, dapat pantay-pantay. Okay? Kasi yun ang makikita nating katotohanan na sinasabi ng Biblia. Pangalawa, ito ang isa sa basihan ng ating pagtanggap at pagbukod sa ibang iglesia. Bakit meron tayong mga iglesia na pwedeng makapag-fellowship o bakit may mga iglesia tayong ayaw natin makapag-fellowship? Dahil na rin doon sa tinitindigan natin mga paniniwala. Okay? Of course, I can fellowship with other Christian churches kapag, halimbawa, pwede tayong pumunta sa Reform. Lalo na kung ang topic nila, Trinity. Okay? Pero kapag ang topic nila eschatology, hindi tayo pupunta ron. Dahil iba ang view natin sa eschatology. Dispensational premillennialist tayo, sila amillennialist pagdating sa bagay na yan. Pero pagdating sa core doctrine, virgin birth, bodily resurrection of our Lord Jesus Christ, Trinity, substitutionary atonement, pare-pareho tayo dyan. Pero pagdating sa eschatology at saka ecclesiology, okay, church government nila, maaring iba sa atin kasi ang misa ng teaching nila is more on Presbyterian approach pagdating sa leadership. So now, makikita rin natin hindi lahat ng mga pangkating pananampalataya under the umbrella of Christianity, pwede tayo makihalubilo or sumama. Kasi minsan may word lang na Christian yung group, Christian na, hindi mo ba alam, ang daming gumagamit ng word na Christian, puro kulto. Okay? Kulto ang kanilang paniniwala at hidwa, mali ang kanilang paniniwala. So dito, nagiging basehan to ng ating pagtanggap at pagbukod sa ibang iglesia. Okay? Ibig sabihin, pwede lang tayo makihalubilo dun sa mga pangkating pananampalataya na ang paniniwala rin nila pagdating sa core beliefs or major fundamental teachings of the Bible, kapareho din natin. At bumubukod tayo dun sa ibang pangkating pananampalataya or Christian groups na masasabi natin na ang paniniwala nila ay talagang malayo at hidwa sa katuruan ng Biblia. Minsan may mga extreme na tao, no? Minsan may mga grupo na dahil yung music nila, gumagamit sila ng cassette tape. Uso pa ba cassette tape? Hindi na uso, no? Gumagamit sila ng USB. No? Gumagamit sila ng, anong tawag rito? Sa audio, no? Yung, sabihin natin cassette tape, mas nasanay ako ron eh. At hindi piano, ayaw nila makapag-fellowship na ganun. Sa ganung issue lang, ha? Okay? At minsan kapag yung mga awit nila humahawak ng mic, tapos itong church nito, hindi humahawak ng mic yung mga awit nila, bubukod na. Sa ganung issue lang, ha? Those are shallow things. Okay? Or dahil yung mga miyembro dito sa church natin, hindi nagpapalda ng mahaba na hanggang sakong, yung mga nagpapalda na mahaba na hanggang sakong, bumubukod na sa atin. Those are shallow things. Hindi yun ang mga externalism ang magiging dahilan ng pagbukod dapat. No? Ang magiging dahilan dapat ng pagbukod ay yung mga major teachings of the Bible. Hindi mga panglabas na kaanyuan ng isang tao. Of course, alam naman natin, when we worship God, we should be presentable. Given na yan eh. Kasi mananambahan tayo ng Diyos eh. Pero hindi yun ang magiging batayan, okay, para sabihin natin, itong church niyan, dahil hindi, yung standard ng haba ng palda at ng buhok niyan, eh, hindi ka pareho sa atin, i-disfellowship natin sila. What if kung mas dalisay ang doktrina nila kaysa sa inyo? May mga ganun kasi, no? Pero nais kong malaman ninyo, yung kredo ng ating pananampalataya or confessions of faith, napakahalaga niyan sa church, na kung saan ito ang isa sa nagiging dahilan natin, basehan din natin ang ating pagtanggap at pagbukod sa ibang iglesia. Ikatlo, ito ay isang manual na ginagamit sa sistematikong pagtuturo ng mahalagang katotohanan sa Biblia. Nagiging gabay ito minsan eh. Okay? Kaya nga minsan, may mga churches, okay, pag-aralan natin sa Sunday School yung confessions of faith natin. Sistematikong approach na pag-aaral ng Biblia, hindi basag-basag. Magsisimula tayo, no? Where magsisimula tayo dun sa ating paniniwala patungkol sa Diyos. And then sunod-sunod na yan hanggang makarating kayo rin sa tinatawag nating kahuli-hulian, yung eschatology, no? Yung paniniwala natin sa mga huling bagay. Dapat ang miyembro aware sa bagay na yan. Dahil malamang may magtatanong sa iyo at i-challenge yung belief ninyo. Siya nga pala, ano nga pala ang belief nyo patungkol sa kaligtasan? Usually, minsan kaligtasan lang ang issue eh. Kasi yun ang gusto natin pag-usapan sa isang tao na mahalaga. Okay? At maaari doon, i-challenge na kayo doon sa paniniwala nyo, anong belief nyo sa kaligtasan. Pero dapat yung malaman, hindi lang naman yun ang usapin. Kapag pinag-aralan natin yung mga paniniwala sa Biblia, marami yan. Pero kinakailangan, meron tayong systematic approach kung paano natin i-approach yung paniniwala natin. Bakit? Kasi
Naka-encounter din ako ng mga pangkating pananampalataya at group. Nung tanungin ko, nung pagkakasunod-sunod, hindi nila alam kung ano yung mga pinaniniwalaan nila roon. Okay? Para bang pinaghalon, pinagsama-sama na hindi mo alam kung ano yung tinatayuan nilang paniniwala. Okay? Eh, hindi po mangyayari sa church natin yan. We see to it, in our confessions of faith, okay, alam natin yung pinaniniwalaan natin at alam natin kung paano i-approach to sa ating pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pangatlo, ito rin ang panukat na ginagamit natin sa mga tagapagturo ng Biblia. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, kapag may dumating man na maaring kapalit ko balang araw, abay, it is your responsibility sa church na malaman ninyo, lalo-lalo na kung makakasama kayo sa ordination, no, gagamitin nyo yung confessions of faith. Usually sa ordination, ang ginagawa dyan, mga minamahal, isusulat ng tao yung kanyang mga paniniwala. Base sa kanyang pag-aaral ng Biblia, ibibigay niya sa mga tao yun na magtatanong sa kanya. Okay? And then yung mga tao, tatanungin nila, Pastor, bakit isinulat mo ito? Ano bang paniniwala mo tungkol sa bagay nito? I-defend niya yun. At pag dinefend niya yun, doon malalaman ng tao, ito pala ang tinitindigan niyang paniniwala. Well, the same is true with the church. Okay? Kayo, kapag nakapakinig kayo ng isang tagapangaral, maaring invited guest, or maaring isang tao na masasabi nating magiging candidate na pamalit balang araw dun sa church na kung saan naroon kayo, maaring dito or maaring makalipat kayo ng ibang church, naging deacon kayo ron, naging officers kayo ron, at isa kayo sa mga masasabi na tinitigdan din ng mga tao doon bilang gabay sa kanilang pananampalataya. At kapag nagkaroon ng panibagong pastor doon at magkakaroon kayo ng mga candidate, abay kinakailangan, alam nyo, bilang miyembro yung confessions of faith ninyo. Okay? Para at least, yung candidate na yun, ma-interview nyo man lang sa kanyang mga paniniwala na pinapaniwalaan dapat ng church. Or yung paniniwala niya dapat in parallel with what the church believe na pwede niyang hawakan balang araw. Of course, may mga issue na gray area yan pagdating sa methodology. Halimbawa, kami ni Pastor Baker, nung hinawakan ko ang itong Marikina Valley, may methodology siya na maaaring hindi ko methodology. Pagdating sa evangelism, okay? Pagdating sa pag-approach, okay? Pero hindi nangangahulugan, parehong mali yun. Magkaiba lang kami sa methodology or sa approach, pero pagdating sa end goal namin, we want to reach people and we want people to be saved. Okay? Maaaring minsan may mga policy na naiisip yung pastor na mas maganda dun sa policy ng church pagdating sa pag-apply sa mission work. So, yung pastor pwede makapag-ambag, pero yung church dapat aware siya roon sa bagay na yun. Upang sa gayon, okay, magkakaroon sila ng tinatawag nating pagkakatulad or compromise in a sense na pareho namang tama. Parehong maganda yung end goal. Okay? Maaring iba lang ang methodology sa hinaharap. Okay? Tuloy. Ito yung nagpapakita sa atin ng kaugnayan sa pinamanang katotohanan ng mga sa atin ay nauna. Kapag may confessions of faith ka, makikita mo, kapag nagbasa ka ng mga church history book, no? At kung ano yung mga pinaniniwalaan noon, mailalapat mo, ay, ganun pala ang pinaniniwalaan nila noong AD 200. Makikita mo, ganun pa rin ang paniniwala nyo hanggang ngayon. Kung baga, anong tawag doon? Yung, may word akong gustong gamitin eh. Yung parang, ano bang term dyan? Like-mindedness, or para bang yung konektado ka sa kanila. Andun yung pagiging connection mo sa kanya, not in a sense na maititrace mo yung grupo mo sa kanila, but in a sense na yung doktrina nila noon na pinanghawakan through church history, magpahanggang ngayon, taglay-taglay pa rin ninyo. Okay? Kung baga hindi nagbabago, kung ano yung naging stand ng Nicene Creed na tinatawag natin dun sa Council of Nicaea patungkol sa Trinity na ang ating Panginoong Kristo ay kapantay ng Ama at ng Banal na Espiritu. Yung Chalcedonian Creed na kung saan binigyan pansin yung pagiging Diyos ng Banal na Espiritu, magpahanggang ngayon, 2021 na, pinaniniwalaan natin yun. Bakit? Dahil throughout church history, itong mga konsehong ito talagang nagsama-sama sila upang i-define ng maigi ano ba talaga yung pinaniniwalaan sa Biblia patungkol sa mahalagang isyong ito. Hanggang sa nakapag-decide sila base sa masusing pag-aaral ng Biblia na ito ang dapat pinaniniwalaan ng church at kinundena nila
yung maling paniniwala. Actually, magpahanggang ngayon, matitrace mo yung paniniwala ng Jehovah's Witness eh. Di ba? Na yung paniniwala ng Jehovah's Witness patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kapareho yan ng Arianism noong AD 300. At na kung saan naman tayo, yung paniniwala natin na Trinity, na si Kristo'y kapantay ng Ama at ng Banal na Espiritu, matitrace natin na ito'y nanggaling doon sa tinatawag natin na Nicene Creed ng 325 under Athanasius nung idinepend niya yung paniniwala patungkol sa Trinity at ikinundina nila yung Arianism na hanggang ngayon naman, nag-thrive pa rin at dala-dala ng mga kultong paniniwala. Andiyan ang Iglesia ni Cristo, andiyan ang grupo ng Eli Soriano, andiyan ang Jehovah's Witness, na tinitignan si Kristo bilang tao lamang or mababa kaysa Ama. Hindi kapantay ng pagiging Diyos ng Ama. Okay? So dito, nais kong makita ninyo, napakahalaga po ito. Okay, first point pa lang, pero binigyan natin ng pansin dito, no, na mahalaga na ang isa sa titignan mo doon sa church ay yung isang iglesyang binibigyan ng prioridad ang pangangaral ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Ikalawang punto na nais kong makita nyo pagkatapos natin bigyan pansin yung credo, no? Isang iglesia na kung saan ang pagsamba at ay nagpapahayag ng pagpipitagan sa Diyos at malinaw na inahayag siya. Well, ano pong ibig ko sabihin dito? Mga kapatid, kapag nandito tayo sa church, hindi yung feel good ang dating mo dapat, no? Ang sarap doon sa church niyo, talagang feel na feel ko. Hindi ka pumunta sa church para maging maganda pakiramdam mo. Pumunta ka sa church para sumamba sa Diyos. Pumunta ka sa church para ikaw ang magbigay ng pagsamba sa Diyos. Hindi pagandahin ang pakiramdam mo ng Diyos. That is not the goal of going to church. Okay? Dahil tandaan nyo, sa Biblia, sa pagsamba natin, we are the one offering something to God. At ang ino-offer natin sa Diyos, yung totoong pagsamba sa Kanya. Hindi yung ikaw ang may makukuha, kundi ikaw ang magbibigay, ikaw ang sasambay. You are the one worshiping God. At kinakailangan, binibigyan natin pansin dito ang Diyos. At minsan na nangyayari nga sa pangangaral minsan ng salita ng Diyos, hindi na Diyos ang nabibigyan pansin. Yung nangangaral na, akology ang mensahe. Puro ako. Kung hindi man ako, yung programa sa church. Kung hindi naman programa sa church, okay? Tawakology na. Magpapatawa yung pastor. Parang ba yung church ang dating? Parang anong tawag dito? Anong tawag dun sa bar na yon? Yung puro katatawanan? Ha? Comedy bar na ang dating eh. That is wrong. When we go to church, we worship God. When we go to church, we are the one offering something to God. At yan yung matapat nating pagsamba, yung taos-puso na pagsamba, yung kabanalan, yung katotohanan na may offer natin sa Diyos, yung full attention na maibibigay natin sa pakikinig ng salita niya upang mag-sink in sa atin at iisipin natin sa tulong ng Banal na Espiritu kung paano ito may apply sa ating buhay. At yung mabibigyan natin ng malaking respeto, yung personalidad na ating sinasamba at yun ay ang Diyos. Church is not a place for entertainment. Church is a serious place. It is a place where we worship God. Okay? Kaya nga ako, alam nyo, sa totoo lang, minsan, nung mag-usap kami nung isang kaibigan ko, nagkakwentuhan kami yung pagiging buhay Katoliko eh. Sabi niya, Doy, alam mo, minsan parang gusto kong pumasok sa ewan ko, lahat ba tayo rito Catholic dati? Nakaranas kayo maging Catholic? Okay? Yung tipo bang papasok ka sa church? Sa Catholic Church, may experience mo yan eh. Tapos nandun yung silence. No? Nandun yung parang gusto mo mag-pray mag-isa. Sa Catholic Church, nangyayari yan. Okay? Lalo-lalo na kapag pumunta ka ng ordinary day. Well, tayo gusto natin mangyari yun. Gusto nga natin laging bukas ang ating church eh. Para kung may tao mang gustong pumunta rito during ordinary day at mag-pray, magagawa niya. And the church should be open on that, no? Kung pwede nga lang araw-araw. At magandang lugar ang church na kung saan pupunta ka, you just go there and pray. Na andun yung talagang pag nasa church ka, you think about God. At ganoon din sa ating pagsamba. Okay? Isang iglesia na kung saan ang pagsamba ay nagpapahayag ng pagpipitagan sa Diyos at malinaw na inahayag siya. Na yung church na yun, kilala nila yung Diyos na sinasamba nila. At naibibigay niya yung mga katangian ng Diyos na sinasamba nila. That God is a sovereign, true, holy, faithful, just, lahat ng bagay na yan.
pinaalam sa mga tao. Tuloy po tayo. Isaiah 25:1, Panginoon, o Panginoon, ikaw ay Diyos ko. Aking dadakilain ka. Aking pupurihin ang pangalan mo, sapagkat ikaw ay gumawa ng kigilagilalas na bagay. Sa makatuwid ay ang iyong binalak noong una, tapat at tiyak. 2 Korinto 1:3-5. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Napakagandang mga talata ito. Na umaliw sa atin sa lahat ng ating kapagitian upang maaliw natin ang mga nasa anumang kapigatian sa pamagitan ng kaaliwan na inaliw sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang pagdurusa ni Kristo, sa pamagitan ni Kristo sumasagana rin ang ating kaaliwan. Efeso 3:20-21. Sa ngayon sa kanyang makagagawa ng higit na sagana kaysa lahat sa ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kalulatian sa iglesia kay Kristo Jesus sa lahat ng mga saling lahi magpakailanman. Amen. I hope when we come to church, we do not think of business. We think of how we can worship God in the church. Mahalaga po yan. Okay? Tuloy po tayo, pangatlo. Isang iglesia na matibay na paninindigan sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito ay mahalaga din, no? Not only church should be God-centered church, but church should be gospel-centered church. Okay? At alam nyo ngayon, ang church ngayon, minsan, hindi na gospel-center. Prosperity gospel center na nangyayari. At nais kong makita ninyo, ito ang dapat alam sa atin. Pansinin niyo po yung text na ito, 1 Corinthians, no? Ngayon mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangangaral na inyong tinanggap na siya naman inyong pinaninigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong pangahawakan, malibang kayo sumampalatayang walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang ating ding tinanggap na si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Anong makikita natin sa ebanghelyong ito? Unang-una, ayon sa mga naisulat natin dyan, ito yung ebanghelyo na kung saan ito yung isang balitang ipinangangaral. Okay? Yun yung sinabi sa verse 1 eh. Ito yung isang balitang tinanggap. Ito yung isang balitang pinaninindigan. Ito yung isang balitang makapagliligtas. Ito yung isang balita, ang iba'y may mababaw na paniniwala. Anong ibig sabihin dyan? Tandaan nyo yung kaligtasan, hindi yan yung believe on the Lord Jesus Christ. O kaya yung ABC of salvation, hindi po yun ganun lang. No? Ito yung isang balita na pinahayag ng Panginoon or inireveal ng Panginoon. At ako'y naniniwala ang isang gospel-centered church at people who are biblically informed about the gospel, kayang-kaya nilang i-articulate yung gospel. Ang bawat isa sa atin dito, kapag pinag-usapan natin si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na muli, pasok agad sa isipan natin, naku, ang daming mahalagang doktrinang nakapaloob dyan sa gospel na yan. Si Kristo'y namatay sa ating kasalanan, ipinakikita kaagad doon yung depravity of man. Na tayong mga tao, hindi tayo pwedeng mamatay sa ating kasalanan sapagkat tayong lahat makasalanan. Okay? Pasok kaagad doon yung pagiging makasalanan natin, papasok din kaagad doon si Kristo'y namatay sa ating kasalanan. Teka lang, kung Diyos si Kristo, hindi namamatay hindi namamatay ang Diyos. Ay, nagkatawan tao si Kristo, pasok kaagad yung teaching ng incarnation sa atin. Na si Kristo, Diyos na nagkatawan tao para mamatay sa ating kasalanan, at makikita natin, papasok din kaagad doon sa isipan natin yung substitutionary atonement. Namatay siya sa ating mga kasalanan. Hindi lamang yun ipinakikita ng gospel, ipinakikita rin ng gospel, siya'y inilibing. Okay? Ito yung nagpapakita ng katotohanan ng kanyang kamatayan. Inilibing siya at nabuhay na muli. Yung katotohanan ng pagkabuhay na muli. Ang daming nakapaloob na mahalagang doktrina doon. And then according to the scripture, papasok din yung doktrina natin na ang salita na ang Biblia ay salita ng Diyos. I hope every member of the church, kapag sinabi kaagad itong si Kristo na namatay, inilibing at nabuhay na muli, kaya nating i-articulate ito, kahit pagbalik-balik ta rin sa atin to, kaya nating maipaliwanag ano yung mga mahalagang doktrinang nakabalot dun sa si Kristo na namatay, inilibing at nabuhay na muli. Bakit? Kasi ang ibang taong alam lang nila, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. O kaya sumabay ka sa akin, mag-pray tayo. Pag ginawa mo yan, ligtas ka na. Ganun lang yon. Minsan ganun kababaw. Kaya nga dito makikita ninyo, no? May nabanggit dito na ayos kong
Nais kong makita ninyo, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. Bakit? Kasi minsan may mga taong naniwala na ang babaw ng paniniwala nila sa Ebanghelyo, hindi talaga nila naiintindihan. Therefore, it doesn't reflect in their life kung tunay silang ligtas. 20 years ago, tumanggap ako kay Kristo bilang tagapagligtas eh. Oo nga, 20 years ago, tumanggap ka kay Kristo bilang tagapagligtas. Sa loob ng 20 years na yun, wala namang nakitang pagbabago sa iyo eh. Ang nakikita sa iyo, anak ka pa rin ng dyablo eh. O tapos sasabihin mo, tunay na ligtas ka. Eh ano yung pinaniwalaan mo? Eh walang kabuluhan lang yun. Bakit? Hindi mo naintindihan talaga yung gospel eh. Na sa gospel, kinakailangan mong makita yung makasalanan ka. Dahil sa pagiging makasalanan mo, hindi mo maililigtas ang iyong sarili at si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. I hope every member can articulate that. Kaya nga ang church dapat gospel-centered church. Pag pinag-usapan yung gospel, given na yun. Alam na ng bawat miyembro yan. Na sa ebanghelyo na yan, kahit pagbalibalig ta rin pa, alam natin kung paano i-depend dyan. Alam natin yung mga nakapalibot na mahalagang doktrina dyan. At isa pa nga sa problema dito sa 1 Corinthians chapter 15, ano? Bakit walang kabuluhan yung paniniwala ng iba? Abay, mantakin mo ang problema rito, merong ibang hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli. Kaya nga inargue ni Apostol Pablo, kung si Kristo hindi nabuhay na muli, abay wala tayong kaligtasan. Abay walang halaga yung pananampalataya natin. Bakit? Kasi kasama sa ebanghelyo, kaya nga tinawag na mabuting balita, yung pagkabuhay na muli. Sa isang banda rin, baka ang ibang tao, ang babaw ng pananaw sa ebanghelyo, ABC of salvation lang, or napasabay ka lang, no? Doon sa pananalangin mo 20 years ago, pero hindi mo naman talaga naintindihan yung kaligtasan. Mga minamahal, church should be a gospel-centered church. Every member should be aware of the great truths behind the gospel that Jesus Christ died, was buried, and the third day, He rose again, according to the Scriptures. I hope kaya natin i-articulate ito, no? Kaya nating maipaliwanag maigi ito sa mga taong makikinig sa atin. 2 Timothy 2:8, sabi rito ni Apostol Pablo, alalahanin mo si Jesus na muling binuhay mula sa mga patay mula sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Pag sinabing ayon sa binhi ni David, ano ibig sabihin? Ayon sa lineage ni David? Yes. Na kung saan si Jesus Christ is the promised Messiah? Yes. Na kung saan nagkatawan tao ang Messiah? Yes. Na kung saan itong nagkatawang taong ito namatay, pero muling nabuhay. Ang ganda ng makikita mo rito eh. The promised Messiah who died and rose again. According to my gospel, sabi ni Paul. Pangapat, isang iglesyang umiiral ang pag-ibig ni Kristo sa mga miyembro. Bakit? Buhay pa lang kasi si Kristo. Sinabi niya na sa mga alagad niya, alam niyo kung paano kayo ma-identify na kayo mga alagad ko? Pansinin niyo. John 13:34-35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, makikilala ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Listen, sino yung sinasabihan? Mga alagad ha? Hindi sinabi yan, love everybody. No. Sinabi yan, malalaman ng mga tao sa sanlibutan, malalaman ng mga unbeliever na kayo'y mga alagad ko. Nanonood ako sa Netflix, baka gusto nyo manood, no? Kung paano nagro-rule yung mga tyrant. Si Hitler, si Idi Amin. ang gagaling talaga nito eh, no? Talagang sa pamagitan ng brute force, pagpatay, pananakot. Okay? Yung mga paraan ng pagro-rule nila, si Gaddafi at kung sino-sino pa, nasa Netflix yun eh. Pinag-aaralan ko yung mga diskarte nila, hindi para maging tyrant. Doon mo makikita yung pagiging makasalanan ng tao. Pero alam niyo ba, ang ating Panginoong Jesucristo, He is also the one who conquers the world, na hindi nagawa ni Napoleon Bonaparte. Actually, si Napoleon Bonaparte nga, sabi niya, great conquerors of the world. Conquered the world with force. Pero iba ang ginawa ni Jesus Christ. Anong ginawa ni Jesus Christ? He conquered the world with love. Bakit? Kasi yung mga follower ni Jesus Christ, hindi nila kinakailangan manakot. Para yung tao mapasunod nila. Bakos ipinakita nila yung pag-ibig ng kanilang Panginoon sa mga tao. And there are many people who are willing
to follow our Lord Jesus Christ from generation to generation. Why? Kasi nakita nila sa followers nila eh. Yung pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Alam nyo, dapat mag-manifest din sa church yan. Pangalawa sa tahanan, ang dapat kakitaan ng pag-ibig at pagmamahalan ay sa loob ng iglesia. Dahil tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. Nakakatakot if there are many abuses in the church. Kapag yung pastor nang-aabuso ng mga miyembro at kapag yung miyembro nang-aabuso ng pastor o kapag yung mga miyembro nang-aabuso sa isa't isa. That is not a sign of a good church. It is a sign of a carnality in the church. Hindi tayo magiging effective witness niyan. The only way that this church will be an effective witness if people see in us that we care and love one another. Kasi yun ang turo ng ating leader eh. Pagmamahalan. Okay? Nakaka-apekto yung pagmamahalan ng ibang tao. Nakaranas ka na yung, ewan ko kung nakaranas na kayo nito, no? Yung may dala kang mainit na sabaw. Tapos, may mga dumaan ka rin sa mga katabi mo, and then dahil yung lousy yung kamay mo, yung ibang sabaw natatapon, hindi lang ikaw natatapunan, pati yung nadadaanan mo natatapunan eh. Naapektuhan. Alam niyo, dapat gano'n ang pag-ibig natin eh. Kapag may natapunan, yung ibang tao naapektuhan ng pag-ibig ng ating church at pag-ibig natin sa isa't isa. Magandang katangian itong makita ninyo sa inyong church na lilipatan kung ang iba sa inyo magdi-decide na lumipat or mag-transfer ng church. Kung paano minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Verse 10, John chapter 15, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay manatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, ang mga bagay nito ay sinasabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos. Verse 13, verse 12, teka lang ha. Wala na ako sa verse 12. Babasahin ko lang yung verse 12. Mukhang tumalon yung verse ko eh. Teka lang. John chapter 15 verse 12. Eto. Sabi rito sa verse 12, ito ang aking utos, kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang ihigit pang pag-ibig kaysa rito, ng isang tao'y mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang tindi ng pagmamahalan dito ha, na itinuturo ni Kristo. A kind of love that Jesus Christ offer. Anong klase yun? Sacrificial? That you are willing to sacrifice yourself for the person you love. At ang paksa dito, may kinalaman sa magkakapatid sa pananampalataya, yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Okay? Napakaganda. 1 John 4:7 and 8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Now, ikalima, isang iglesia na may pagmamalasakit na maabot at maligtas ang hindi mananampalataya. Dito papasok yung programa ng church. Is our church have program where we reach other people? Yes. Okay? At dapat tayo, no, as we grow in our faith, magagawa natin magmalasakit sa ating kapwa. Okay? Of course, we have missions program that we try to reach people unreachable that we cannot reach them. Pero tayo rin mismo sa ating personal na buhay, okay, deliberately, again, ulitin ko, deliberately, gagawa ka ng paraan or paplanuin mo how you reach people that are covered by your influence. Maaari, pamilya mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kakilala mo. Kasi tungkulin natin to hanggang sa mamatay tayo bilang mga mananampalataya. Okay? At kung sasabihin natin lumalago tayo, pero wala tayong pagmamalasakit na maabot at maligtas ang mga di mananampalataya, abay problema yan. Kasi tandaan nyo, maraming mamamatay, maraming mapupunta sa impyerno. Kinakailangan yung mga pinili maglabasan na at mangyayari lamang yan kung tayo magpapatuloy sa ating pangangaral ng Ebanghelyo. Mas maganda sa henerasyong ito, magamit tayo ng Panginoon eh. Magamit tayo ng Panginoon sa pagpapalawig ng kanyang kaharian dito sa lupa. Okay? Spiritual na kaharian ha? What I mean. Kasi balang araw, yung literal na kaharian ng ating Panginoong Kristo ang gagawa nun eh, sa muli niyang pagbabalik. Pero habang hindi pa siya bumabalik, tungkulin po natin yan. Okay?
Ilapit natin ang ating puso sa ating Panginoong Jesucristo at ipanalangin natin, Panginoon, tulungan mo kami makita yung nakikita mong pangangailangan ng sanlibutan ito. Ano yun? Yung pangangailangan nila ng kaligtasan. No, when we look in the eyes of the Lord Jesus Christ, pansinin nyo kapag pinag-aralan nyo yung Biblia, no? When He saw the multitude, He was moved with compassion on them. Nakita niya yung pangangailangan ng mga tao. Mga ligaw sila, para silang mga tupang walang nagpapastor sa kanila. At ang isang tupa na nagpapastor, vulnerable, walang nagpapastor, vulnerable siya sa kapahamakan. Vulnerable siya sa mga predator, pwede siyang silain ng masasamang hayop. Bakit? Wala siyang protector, wala siyang gabay. Wala magpo-provide ng kanyang pangangailangan bilang isang tupa. The same is true, no? In this world. Okay? Kinakailangan, nandiyan yung malasakit pa rin sa puso natin. Tulungan tayo ng Panginoon na tulungan niya tayong pag-alabin. Tulungan niya tayo na kapag nagbabasa tayo ng Biblia, makita natin yung nakikita ng ating Panginoon na pangangailangan ng sanlibutan ito. This world is a dying world. And one day it will die. You know why? Kasi habat narito tayo, hindi pa nabubulok ang sanlibutan ito. Pero balang araw, pag kinuha na tayo ng ating Panginoong Jesucristo, tuloy-tuloy na ang kabulukan ng sanlibutan ito. Kasi tayong mga Kristiyano, tayo ang asin ng sanlibutan. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Meron tayong banal na espiritu. Pero kinakailangan sa ating puso, lumalim yung pagmamalasakit. Okay? Pagmamalasakit sa ating kapwa, sa mahal sa buhay, dun sa kaya nating maabot. Kaya nga may missions tayo. Minsan itong missions natin, ipinakikita nito at nilalarawan natin sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho at pagbibigay sa gawain ng misyon. We try to reach those people who is unreachable. Actually, yung mga missionary ngayon sa Indonesia, hindi makapasok. May mga missionary tayo eh. Sa Indonesia, yung iba marahil gusto nilang umuwi dahil ngayon, putok na yung Delta variant doon. Katulad nung nangyari sa India, talagang sandali ka lang. Katakot-takot na kamatayan nangyari sa India. Ngayon, lumipat na ng Indonesia. Yung Delta variant. Ngayon, lumalakas din yung Malaysia sa Delta variant. Nakakatakot, baka lumipat na rito sa Pilipinas yung variant na yan. Again, mag-ingat po tayo. Protektahan natin ang ating sarili. Well, we are talking about physical protection, pero tandaan natin, ang tao kinakailangan din nilang spiritual protection. They need assurance na kapag dumating man ang time na tayo mamatay, makakapiling natin ng Diyos. Mga kapatid, magkaroon tayo ng pagmamalasakit at ang church, nanawa, kung dumating ang time na lipatan mo or na-relocate ka sa ibang lugar, hanapin mo yung church na merong malasakit na maabot ang mga hindi ligtas. And then, Matthew 28:19-20, ito muna yung verse natin. No? Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang mga lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Lucas 24:46. Sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo mga saksi ng mga bagay na ito. Okay? So alam natin, as a church, continue po yung responsibility niyan. Mawala man tayo, mga kapatid, the legacy of Marikina Valley Bible Baptist Church will continue to reach people for the Lord. Tuloy po tayo. Number 6, isang iglesyang pinahalagaan ng kadalisayan nito sa pamumuhay ng tao, sa pamumuhay ng tao at aral. Now, nabanggit ko na po ito sa inyo last week, no? Pero nais ko pong bigyan uli na ang isang church na gusto mong hanapin, naway masumpungan at malipatan mo kung sakasakali sa hinaharap. May nangyayari naman po yan, no? Isang iglesia na may pagpapahalaga sa kadalisayan nito sa pamumuhay ng tao o sa pamumuhay ng mga miyembro at aral. Ibig sabihin, yung church na yun, masasabi natin, kaya nilang makapag-decide as a church, as a collective body together with the leader, na kapag may mali sa church, kinakailangan ituwid. Okay? Paano kung yung pinakamayaman ng mali? At yun ang may pinakamalaking kontribusyon? Abay, dapat ituwid. Yun ang utos ng Diyos eh. Di ba? Kasi yung pagtutuwid, tandayan ng pagmamahal. Ngayon, kung mawala ang contribution nun, so be it. Ganun talaga. Pero ang mahalaga, nakasunod ka sa utos ng Diyos. Okay? At ang Diyos ang bahalang mag-provide niyan.
ang Diyos ang bahalang tumulong. Ang Diyos ang magtataguyod sa inyo. Bakit? Kasi ang Diyos din ang tumawag sa inyo para magtipon at maging iglesia kayo. Kaya ang Diyos din ang tutulong sa inyo. Tignan niyo po, 1 Korinto Kapitulo 5:11. Kundi ngayon ay sinusulatan ko kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan, o nagmumura o maglalasing o magnanakaw, ni huwag man lamang kayong kumain kasalo ng ganyang uri ng tao. Sapagkat anong kinalaman ko sa paghatol na nasa labas, hindi ba kayong nasa loob ang inyong hahatulan? Verse 13, subalit ang Diyos ang humahatol sa mga taong hindi ligtas o mga tao sa labas. Alisin niyo ang masamang tao sa gitna ninyo. Ang ibig sabihin, itiwalag ninyo. Okay? Ang masamang taong nasa gitna ninyo. So dito, pinahahalagahan ng church yung kadilisayan ng tamang pamumuhay ng dapat ng miyembro sa isang iglesia. Hindi po natin pinisilip ang mga personal na buhay nila. Pero dapat yung malaman is if the lifestyle of a member of the church is scandalous, iskandaloso na nakakasira sa kabanalan at nakakasira sa patotoo ng isang iglesia, it must be stopped. Kinakailangan huminto po ito. And the church has the responsibility para maituwid yan. Pag-aralan niyo yung Book of Revelation, yung 7 churches of Asia. Ang bigat ng mga binitawan ng ating Panginoong Jesucristong salita ron, na responsibility ng iglesia. Na ang Panginoong Jesucristo, sinasabihan niya ang iglesia, kapag hindi niyo kinastigo yan, ito ang gagawin ko sa church ninyo. Basahin yung 7 churches of Asia. May mga miyembro doon sa church, may mga problema eh. And yet ang ating Panginoong Jesucristo, inuutusan niya yung church na ganito ang gagawin ninyo. Kapag hindi niyo ginawa, kakastiguhin ko kayo. Ganun din ang inuutos sa atin ng Diyos. Okay? Kapag hindi tayo gumawa ng pagtutuwid sa mga mali sa ating church, mawawala yung moral compass ng ating church. Hihina ang ating patotoo. Mawawalan tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. Magtulungan nawa tayo sa tulong ng Diyos at sa pamagitan ng Kanyang biyaya. And then, kadilisayan, hindi lamang sa pamumuhay, kundi pati sa aral. Panghawakan mo ang pananampalataya at isang mabuting budhi dahil may mga taong tinanggihan ng mga ito at naging bunga ang kanilang pananampalataya ay naging tulad ng isang barkong nawasak. Kabilang ang mga taong ito na sina Himeneo at Alexander upang sila ay matutong huwag manlait, ibinigay ko sila kay Satanas. Dito itiniwalag sila. Ang ibig sabihin ng ibinigay kay Satanas, tiniwalag sa kongregasyon, sa church at Ephesus. Pagsikapan mong mabuti na iyong hiarap ang iyong sarili, nakatanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikaya na itinuturong tama ang salita ng katotohanan. Ngunit layuan mo ang usapang walang kabuluhan at mapaglapastangan sa Diyos sapagkat ang ganitong usapan ay nagbubunsod sa hindi pagkilala sa Diyos. Ang katuruan ng mga gumagawa nito ay kumakalat na parang granggeya, sila Himeneo at Pileto ay kabilang dito. Sila'y sumala sa katotohanan. Sinasabi nila na ganap na ang muling pagkabuhay, sa ganyang paraan ay itinataob nila ang pananampalataya ng ilan. Pansinin nyo Apostle Paul name names. Nagbanggit siya ng mga pangalan ng mga false teachers dito or mga miyembro ng church na nagpapakalat ng maling aral sa loob ng Biblia. Sa loob ng church. Nawawala yung kadalisayan ng katotohanan o ng doktrina ng church. I hope sa gitna ng ating church, walang hindi maniniwala sa Trinity. I hope sa gitna ng ating kapulungan bilang isang iglesia, walang tatayo rito, Pastor, hindi na ako naniniwala sa na si Kristo Diyos. Kung gano'n ang paniniwala mo, kaysa madisiplina ka, excuse mo na ang sarili mo sa church. And it will be your decision to voluntary relinquish your membership as a church. If you do not believe the same major doctrine as this church hold, mas mabuti pang voluntaryo na lang mag-resign ka sa church kaysa lumikha ka ng grupo rito at pare-pareho kayo matitiwalag. Mas masakit yun. Okay? Lipat ka na rin sa paniniwala na kung saan pareho ang paniniwala mo. Okay? Tandaan nyo, major doctrine ang pinag-uusapan natin. Kasi maraming hindi major doctrine sa Biblia na minsan sa mga maliliit na issue nang nagiging dahilan eh. Di ba? Maliliit lang na issue. Ako, hindi big deal sa akin eh. Pagdating yung mga issue ng externalism, maging sa music. Kasi hindi naman makikita natin sa Biblia yun eh. Pero big deal, yung tinatawag nating gospel. Lalo na yung mga nabanggit ko kanina.
surrounding the gospel. Actually, ang eschatology nga, hindi involved dun eh. Okay? Pero yung major core doctrine surrounding the gospel, hindi ka maniwala sa atonement, hindi ka maniwala na tinubos ka ni Kristo, na yung katubusan ni Kristo walang bisa, abay, problema yan. Hindi ka maniwala sa resurrection, hindi ka maniwala dun sa virgin born, abay, problema yan. Hindi ka maniwala sa incarnation na ang Diyos nagkatawan tao, abay, may question yan sa kaligtasan mo. Bakit? Core doctrines yun, mga kapatid, surrounding the gospel. So, tuloy po tayo. Titus 3:10. Itakwil mo ang taong lumilikha ng pagkakampi-kampi kung hindi siya nakinig pagkatapos ng una at ikalawang babala. Alam mo na ang ganyang tao ay lihis at nagkakasala na inaatulan niya ang kanyang sarili. So dito makikita natin, yung mga pastor sinasabihan ni Apostol Pablo sa kanilang pagpapastor sa church, na of course may mga lalabas na ganito, pero kinakailangan ma-address yung mga problemang yan. Tandaan nyo, doktrina pinag-uusapan natin. Bukod pa sa kadalisayan ng pamumuhay, panatiliin natin dalisay yung ating katuruan. Tandaan natin, maraming pang dadating na iba-ibang doktrina. Okay? At kapag hindi tayo nag-aaral, maging yung tagapagturo, abay, mahagip tayo, ang daming magagaling. Yung open theism nga lang, no? Alam mo yung Astrid, no? Yung doktrina ng open theism, nga. Yung ibang mga pastor na hindi maipaliwanag yun. Na yung tipo bang God is not all-knowing. Kumbaga, alam lang ng Diyos yung mga options. Kumbaga, kung may isang daang options dyan, alam lahat ng Diyos yun. Pero yung specific na pipiliin mo, hindi alam ng Diyos yun. Ikaw lang nakakaalam nun. Ha? Ang bigat nun. At saka may mga text sila na ginagamit sa Biblia. May mga talata sila na ginagamit sa Biblia. Pero of course, marami namang magagaling na apologetics na kayang i-defend yun. Marami pang lalabas, mga kapatid, sa hinaharap. Habang tumatagal ng tumatagal, sasama at sasama ang panahon natin. Sapagkat yung mga tao, mas gugustuhin nilang makinig dun sa ikikater ng kanilang mga nangangating tenga. Gusto nilang makinig dun sa mensaheng hindi na nagmumula sa salita ng Diyos, kundi likha na ng katang-isip at kuro-kuro ng mga tao. Pero bilang mga mananampalataya, maging vigilante tayo at maging handa tayo. Habang tumatagal, sasama at sasama ang panahon natin. Lalo-lalo na sa paniniwala. Tuloy po tayo. Pangpito, ito na po, dito tayo magtatapos. Isang iglesia na patuloy ang paghamon sa bawat isa na lumago sa biyaya, pananampalataya, kabanalan, pag-ibig, at pagiging tulad ni Kristo. Okay? Ito ang prayer ko, no? Na sana, kung paano nagsimula ang iglesia natin, magwawakas ang iglesia natin na patuloy natin ginagawa ito. Magwawakas lamang ito kapag dumating na si Kristo. Patuloy tayong hahamunin kung sino man ang mga mangangaral at magtuturo sa hinaharap, tatayo sa pulpitong ito, magiging miyembro ng iglesyang ito, na lumago tayo sa biyaya, sa pananampalataya, kabanalan, pag-ibig, at pagiging tulad ni Kristo. Actually, kung ano ito, tungkulin ito ng bawat miyembro eh. Kung babasahin nyo yung Hebrews 10:24, nandun yung magpapalakasan tayo. Okay? Maghahamunan tayo. Magbubunsod ang bawat isa sa atin para sa mabubuting gawa. At I hope, no? Sana ang church natin, lagi nasa ganitong standard. Hindi tayo mawawalan ng paghamon sa bawat isa na lumago sa biyaya, pananampalataya, kabanalan, pag-ibig, at pagiging tulad ni Kristo. Unang Korinto 11:1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kumbaga, follow me as I follow Christ. Do not follow the leader if he's not following Christ. Baka makopya mo yung mga pagsunod niya na hindi niya sinusunod si Kristo. Sumunod ka sa namumuno na sumusunod rin sa ating Panginoong Jesucristo. Next, Pilipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Anong ibig sabihin ng pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo? Ano ba ang Ebanghelyo ni Kristo? Anong epekto sa iyo nito? Ang epekto sa iyo ng Ebanghelyo ni Kristo, binagong buhay. So kung ang buhay mo ay magiging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, ibig sabihin yung buhay na yan, binago. Diba? Kasi kung yung buhay mo hindi binago, hindi yan karapat-dapat na may taglay ka ng Ebanghelyo ni Kristo, na yung Ebanghelyo ni Kristo nagbabago ng buhay, pero yung buhay mo hindi binago. Kaya nga rito, no, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Na kahit ako ay dumating at kayo makita, o wala man sa harapan ninyo, mababalitaan ko
ang bagay patungkol sa inyo na kayo naninindigan sa isang espiritu, may unity sila, may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Napakaganda. Sabi ni Paul, no? Wala man ako dyan o naandyan ako, makita ko kayo. Na yung buhay nyo karapat-dapat sa Ebanghelyo. Nagkakaisa kayo. Naninindigan kayo sa pananampalataya. Of course, yung buhay nyo nagre-reflect na yung tinanggap nyo yung Ebanghelyo, binago kayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Hebrews 12:14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala ito, walang sino mang makakita sa Panginoon. Isipin mo, kabanalan at kapayapaan. It is expected for us to be a peaceful person. Payapa tayo in relationship with God and men. At hindi lang yon, may kabanalan tayo. Okay? Ano yung sinabi yung ano yung pangako dun sa Matthew chapter 5? Ano yung sinabi dun? Blessed are the holy, for they shall see, blessed are the pure, for they shall see God. Okay? Di lang yan, no? May utos sa atin, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Isipin mo. Alam niyo itong isa sa, bigyan ko kayo ng ano, no? Alam niyo kung bakit minsan nakapag-ahalina, nakapag-dideceive ang mga namumuno sa church? Minsan sa itsura nilang banal. Kasi nakapangaakit yung karakter na yun. Yung as if banal ka, tapos meron kang externalism na ang dating mo parang banal, at spiritual ang dating mo, nakapag-aakit. Kaya minsan, makikita nyo, yung mga taong ganon, kung hindi talaga sila tunay na ligtas, behind that, they are deceiving people by their looks and action or by their words. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang tunay na kabanalan, dapat magsisimula sa puso yan in relationship with God. And then magmamanifest yan in relationship with other people. Sa iyong salita, sa iyong gawa, sa iyong pakikitungo, at sa iyong aksyon. Sabi rito, kung wala nito, sino mang walang makakita sa Panginoon. Dapat mag-reflect sa atin ang kabanalan ng ating Panginoong Kristo. 2 Peter 3:18, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at hanggang sa araw na walang hanggan. Amen. Ang ganda ng huling payo ni Pedro sa ikalawang Pedro, no? Subalit lumago kayo sa biyaya. Ang tawag po rito, Christian graces. At kapag sinabing Christian graces, faith, love, okay? Yung patient, mga Christian graces ang tawag dyan eh. Okay? Sa Biblia, maging yung generosity, Christian graces po yan, mga biyaya. Magsilaguan kayo sa biyaya din. Hindi lamang yon. Sa mga graces na meron tayo sa Christian life, lumago kayo sa pagkailala nyo sa ating Panginoong Kristo. Laging binibigyan emphasis si Jesus Christ. Oh. You know why? Ang expected kasi na dapat kilalang kilala yung ulo ng ating iglesia, walang iba kundi yung kanyang katawan, the church. Hindi yung mga theologian lang, ha? Kundi tayong mga miyembro ng church. Dapat kilala natin yung ulo natin. Kilala natin yung Panginoon natin. Hindi tayo ignorante kung anong klaseng Panginoon ang ating sinasamba. Dapat kung mayroong pagtatanungan ng mga unbeliever patungkol sa Panginoong sinasamba natin, sa Panginoon na nagligtas sa atin, ang magiging bida sa ating usapan si Jesus Christ dahil kilalang kilala natin siya. As if kahapon lang kausap mo o kanina lang kausap mo. Di ba? Ako, amazed na amazed ako. Nakakapakinig din kasi ako dati, no? Doon sa mga pastor at mga ngaral, kapag nagkwento sila patungkol sa buhay ni Kristo, parang kakausap niya lang kanina. Lalo na pag ikinuwento niya yung story ni Jesus Christ, kung paano si Kristo nagkukwento sa tao at nag-explain siya nung mga itinuturo niya sa Biblia, parang ikaw na andun. Kasama ka rin sa kwento. Kasama ka rin doon sa istorya. Nakikinig ka kay Jesus Christ. Amazed na amazed ako sa mga taong ganun. You know why? Kasi malalim yung pagkakikilala nila kay Kristo. And they know how to share the Lord Jesus Christ, that people will be amazed not on the preacher, but on the Lord Jesus Christ.
Sabi ko, ang ganda ng relasyon siguro nito sa Diyos. Kung ikwento niya ang ating Panginoong Kristo, as if kanina lang, Panginoon, kausap niya. Sana ganun din tayong lahat. No? Pag isinare natin si Kristo, talagang masasabi natin, kilala natin. Alam niyo, hindi sikreto. Kasi nasa Biblia mababase natin lahat. At kung magkakaroon lang tayo ng time at disiplina sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos at bilang mga Kristiyano, na basahin natin ang buhay ni Kristo. Hindi niya isisikreto ang buhay niya sa atin. Gusto nga niya na makilala natin siya ng gusto Isipin mo na andyan ang Diyos. Gusto niyang ipakilala ang kanyang sarili sa atin. Nasa sa atin na lang yun kung kikilala natin siya ng lubos. Okay? Ito po yung outline natin. No? If someday we go out of this church and we want to look for another church na masasabi natin maaring sa paglipat, isang iglesia na binibigyan ng prioridad ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Isang iglesia na kung saan ang pagsamba ay nagpapahayag ng pagpipitagan sa Diyos at malinaw na inahayag siya. Isang iglesia na matibay ang paninindigan sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Isang iglesyang umiiral ang pag-ibig ni Kristo sa mga miyembro. Isang iglesia na may pagmamalasakit, maabot at maligtas sa mga di mananampalataya. Isang iglesyang pinahalagahan ang kadalisayanan nito sa pamumuhay ng tao at aral. At isang iglesyang patuloy ang paghamon sa bawat isa na lumago sa biyaya, pananampalataya, kabanalan, pag-ibig at pagiging tulad ni Kristo. Mga minamahal, panalangin natin na maihulma natin ang church natin katulad ng mga katangian ng church dito. Kasi lahat naman ito nasa Biblia Okay? At nais ko sabihin sa inyo, okay, wala tayong monopolya. Hindi lang Baptist Church ang may ganitong katangian. Maraming pangkating pananampalataya rin na nagtataglay ng ganitong katangian. Maaring isa lang tayo sa tulong ng Diyos. Magandang hapon po sa inyo lahat. At naway, ang tabayanan po natin sa August, no? Ang continuation ng aking mensahe sapagkat next week, si Mark po ang magbibigay ng mensahe maging sa hapon. Dahil ang mensahe yata nito, buong aklat ng Biblia Kaya umaga hanggang hapon magme-mensahe sa atin. Kaya paghahandaan ko rin. No? So, please pray. No? Ipanalangin natin yung kapatid nating mga ngaral. Dahil alam ko marami namang able na mga ngaral dito. At naniniwala ako that may mga churches na gustong tumawag sa atin na makatulong sa kanila. Sa hinaharap, baka maipadala ko yung iba sa inyo na pwedeng mag-preach sa kanila bilang pulpit supply. Kung gugustuhin nyo. Okay? Kasi alam ko naman, may kakayanan kayong mangaral. Kahit nga ito si brother rin Okay ka ba? Pwede nating ipadala sa isang church nito bilang pulpit supply. Okay? Dahil may Astrid, mga able na magturo itong mga to At Mark, of course, Paul, si Josh, alam ko magaling ka magkwenta pero mangaral, hindi muna. Okay. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Tapos na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Part 23, isipin mo part 23 pa tayo. Meron pang mga susunod At titignan ko po yung iba pang pwedeng paksa ron. Isa siguro sa paksa na gustong kong talakayin, pinag-aaralan ko pa hanggang ngayon. Paano kung masasabi sa isang church, it's time for me to go? Yan, ang ganda, no? Paano ko masasabi, it's time for me to go? Okay? May ganun po, no? Kumbaga, well, it's time for me to go. Bakit? Kasi yung iba sa atin dito, mga transferee. Sa totoo lang, kahit ako nga galing ako sa malaking church, na-transfer ako nung tinawag ako dito sa church na to It's time for me to go. Sinabi ko rin sa church sa pinanggalingan ko, it's time for me to go. So, paano ko masasabi yun? No? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyo. Ang gagawin natin, magpe-pray muna tayo ng pagtatapos and then hilingin ko si Josh. Josh, ikaw muna ang usher ngayon ha? Okay? Dito ka, tayo ka rito at ikaw magpe-pray mamaya. Magtatapos muna tayo and then si Brother Josh magpe-pray siya sa ating pagsamba sa pagbibigay. Okay, let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa sa pagkakataon na nakapag-aral muli kami ng iyong salita
At alam ko naman, Panginoon, ang mga kapatid sa pananampalataya, may kanya-kanya kaming karanasan sa buhay, may kanya-kanya kaming karanasan sa iba-ibang churches, at dinala mo kami at nagkasama-sama kami dito sa Marikina Valley at salamat sa bagay na yan. Pero minsan talaga, Lord, hindi maiiwasan. Maring because of transfer o nakapag-asawa sa ibang church, na lipat kami. Alam ko naman, Panginoon, hindi lang dito sa lugar nito, may mga matitinong church, maging sa ibang mga ibang lugar din. May mga matitinong church na kinakailangan lang, Panginoon, makita namin mula sa Biblia na ang katangian ng church nito ay lumalapat sa sinasabi mo sa iyong salita. Yes, we do not have a perfect church. Kasi lahat ng churches, binubuo ito ng mga makasalanan na naligtas mo sa pamagitan ng iyong biyaya. So I just pray, Lord, that by giving guidelines and wisdom to our people, alam din nila, Panginoon, yung mga tamang hakbangin sa kanilang buhay, kung ano ang dapat makita at malaman nila sa isang church. Salamat po. Sa pagsamba ngayong hapon sa ngalan ni Kristo Jesus, Amen. Brother Josh, can you pray for our offering this afternoon? Amen. Layo mo pala sa mic. Layo mo pala. Okay. John Robert Jr., ikaw ang mag-closing prayer, brother. Halika. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. At mananalangin po si Brother Robert Jr., JR. Closing Pray, prayer. Lord, salamat po sa araw niyo pinagkaloob sa amin, Lord. And papasalamat po kami upang sa inyong pagdala sa amin dito sa bahay simbahan ng Magdiwasay, Lord. And bless niyo rin po aming pag-uwi, Lord, at ingatan niyo rin po kami, Lord. And naway maisa puso po namin ang naging pangangaral ni Pastor ngayon, Lord. And just pray, Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid.